So, good day, everyone. Good day, class. Welcome back to our class. And today we are going to talk about the marriage and parenthood. So, first, traditional social norms and non-traditional social norms. Pero, unahin muna natin yung traditional. So, kapag sinabi nating traditional social norms, binubyo nila yung marriage as sacred phenomenon. So, di ba alam naman natin na yung marriage or pagpapakasal ng babae at lalaki ay sacred talaga dahil covenant yun sa Panginoon. So, kasi nga, sabi dito, um, marriage as a sacred phenomenon, that is, the family and marriage are divine and holy institutions, created and maintained by God or supreme beings. Sabi rin dito, marriage are made in heaven. So, kagaya nga ng sinabi ko kanina, na humarap sila sa altar, silang dalawa, yung babae at lalaki, nagpapakasal, and yung sinasabi nilang vows, sinasabi rin nila yun sa Panginoon, kaya nga, sinasabing sacred ang pagpapakasal. So first is legally married. So legally speaking, marriage is a contract made in conjunction with the law, where are where a free man and a free woman reciprocally engaged to live with each other during their joint lives in the union which ought to exist between husband and wife. So yung free man and free woman, or single man and single woman, um, reciprocal, ibig sabihin, parang give and take, parang ganon. Engage themselves during the wedding, di ba? Nagkakaroon ng union sa kanilang dalawa, and because of that, meron silang mga vows na sasabihin sa isa't isa, and titira sila sa isang bahay, at ayun na, bilang mag-asawa. So, we know na yung marriage is a contract yan. May pinipirmahan sila na kontrata na kung saan magsasama na sila habang buhay. Silang dalawa, yung mag-asawa. Ayan. And next is married ones. Kapag sa traditional social norms, married ones, ibig sabihin, isang beses lang sila kinakasal. Kung sino yung ka-relationship nila, kunyari, boyfriend nila or girlfriend nila, hanggang makasal sila, hanggang sa tumanda sila, yun na yun. Yun na sila. So, this monogamy, sabi dito, monogamy is defined as being married or romantically committed to one person at a time. So, monogamy, ibig sabihin nun, isa lang yung ka-relationship niya. Kunyari, boyfriend or girlfriend, tapos kinasal na sila. So, hanggang sa huli, tingnan natin, kung makikita natin sa pictures, si nanay at si tatay, si lolo at si lola, di ba? Hanggang sa tumanda sila, sila pa rin ang magkarelasyon o sila pa rin ang magkasama. Yan. So, ayan din naman yung gusto natin, di ba? Na hanggang sa pagtanda, sila yung kasama natin kung meron tayong kapartner. Ayan, partner in life. Next is the heterosexual marriage. So, when we say heterosexual, di ba, ito yung pagkakagusto sa opposite sex natin. Like, yung babae may gusto sa lalaki, and yung lalaki may gusto sa babae. Kapag sinabi namang heterosexual marriage, it is a marriage engaged between two opposite sex. So, pagpapakasal ito ng isang babae at ng isang lalaki. So, ayun lang po yun. Next is the endogamous marriage. Kapag sinabi naman nating endogamous marriage, endogamy refers to marriage within one's own family, clan, or cultural group. Kapag sinabi naman nating endogamous or endogamy marriage, ito naman yung pagpapakasal mo sa sarili mong kapamilya. Sa pamilya nyo lang, doon lang. Para kapag namatay yung asawa mo, di ba? Sa inyo pa rin mapupunta sa pamilya nyo pa rin mapupunta yung mga mana. Sa cultural group naman,
Like, sa sariling kultura nyo lang. Hindi kayo lalabas ng ibang kultura. So, parang sa bayan nyo lang. Kung nation nyo to, dun lang kayo pipili ng mga papangasawa nyo. Next is two adult households. So, sabi dito, married couple before the term household, family or subfamily indicates that the household, family or subfamily is maintained as husband and wife. So, sa traditional, two adult household, ibig sabihin nun, dalawa yung adult sa bahay nyo. Kumbaga, yung mommy nyo or yung daddy nyo is yung kasama nyo. Silang dalawa yung nasa bahay nyo. Okay. Husband and wife. So, next is children. Siyempre, pag nagpakasal na, di ba, gusto nilang magkaroon ng anak. Di ba? So, family is defined as specific group of people that may be made up of partners, children, parents, aunt, uncle, cousins, and grandparents. So, di ba, we know naman na yung family is the small unit of the society. So, masasabi nating family or merong isang pamilya kung merong anak. Di ba? Ayan. Makikita natin, isang pamilya sila. May mother, may father, may children. So next is two parents living together. So children living with both biological parents. So kung makikita natin sa picture, yung mga anak is nakatira sila sa kanilang mga magulang. So yung sabi nga 'di ba, two parents living together. So magkasama sila sa iisang bahay. Hindi sila magkahiwalay. Next is parents a source of education, religion, protection, and recreation. So first is the education. Siyempre, sabi dito, parents are involved in their children's education. So we all know naman na sa bahay pa lang, ini-educate na tayo ng mga magulang natin sa paghuhugas ng plato, sa paglilinis ng bahay, sa paglalaba, 'di ba? At yung um, mga magagandang asal, 'di ba? Tinuturo din sa atin 'yan ng mga magulang natin. And then sa academics, 'di ba? Kapag um, papasok tayo sa school, and then may mga homeworks tayo na dapat gawin, 'di ba? Tinutulungan tayo ng mga parents natin kung paano gawin yung homework natin. So, ayan. Next po is religion. So, ano nga ba yung religion? So, religious tradition beliefs was recognized that parents has the significant part play in shaping the faith identity of a children. So, yung parents din natin, nag-shape ng faith identity ng isang bata or natin, di ba, as their children. So, sa pagpapalaki nila sa atin, kung ano yung religion na kinalakihan nila, maaari nilang influence yun sa atin at doon na rin tayo hanggang sa paglaki natin. So, for example, ako po, I am a Christian and my parents din po is Christian. So, bata pa lang kami, doon na kami nagsisimba sa born again Christian. So, yung parents ko talaga is naging influence sa akin to be Christian. Ayan. And nakilala ko din doon si Lord, syempre, si Jesus. So, next is the protection. So, yung parents din natin, sabi nga dito, parents also protect their children's safety by monitoring their whereabouts and activities to prevent them both in physical and psychological harm. So, yung mga parents natin, 'di ba? Tinatanong nila kung saan ba tayo pupunta, kung ano ba yung mga pupuntahan nating mga lugar, kung sino ba yung mga kasama natin. So, bakit nila tinatanong yun sa atin? Para malaman nila kung ano yung gagawin natin and kung makakasama ba yun sa atin. Siyempre, 'di ba yung mga parents natin, gusto lang nila na mapabuti tayo at huwag tayong mapahamak. So, ayun nga, pinoproteksyonan nila tayo sa mga kapahamakan. Kaya dapat lagi nating susundin ang ating mga parents and makinig tayo kung ano man yung sinasabi nila para hindi tayo mapahamak. Ayan. Next is recreation.
So, recreation strengthens family bonds. Spending time together builds intimacy in our lives. For children to feel love, we need to spend quality time with them. So, yung parents din natin, source din sila ng recreation kasi nga, because of that, di ba, nasa-strengthen yung, ano natin, yung family bonds natin. Kapag meron tayong quality time sa pamilya natin, mas nakikilala natin sila, um, mas nakikilala natin yung ugali nila as parents, yan, yung magulang, yung mama natin, yung papa natin, yung mga kapatid natin, 'di ba? So dito sabi nga nito, for children to feel love. So yung mga bata or tayo, mga anak nila, because of that bond sa parents natin, nakikita natin na mahal mahal tayo ng mga magulang natin. Sa ayun nga, pag-spend time nila together sa ating mga anak nila. Yan, like, sa picture, di ba? Yung isang pamilya, nagbabike sila ng sama-sama. Ayan. Pwede rin manood ng movie, mag-camping. Ayan. Pwede rin mag-swimming. Ano pa ba? Yung lahat, sports, kahit anong sports. Like, kunyari, volleyball, badminton. Ayan. Para magkaroon kayo ng bonding pamilya. Ayan. So, next is until death. So, alam naman natin sa vows ng ah, ikakasal, 'di ba? Until death do us part nga, kumbaga. So, kapag kinasal sila, yung kamatayan na lang yung makapaghiwalay sa kanila. So, ganyan sa traditional social norms. Till death do us part. Hanggang sa huli, sila pa din. Ayan. Next is number 10, male as provider. So, dito sabi dito, means is that he should have a good job that earns a steady income, one which enables him to provide all the necessities of the family. So, we know naman na ang mga lalaki, ayan, ang mga tatay, ang haligi ng tahanan, at sila din ang nag-earn or nagpo-provide ng money para ma-provide yung mga pangangailangan ng kanyang pamilya. So, ayan. So, dapat meron siyang stable na income, meron din siyang stable job for him na mastustusan yung pangangailangan ng pamilya niya. So, next is the non-traditional social norms. So, kung kanina, traditional social norms about marriage and parenthood, ngayon naman, non-traditional. So, kapag non-traditional, sabi dito, some of these non-traditional families include single-parent families, a single parent raises a child alone, cohabitation, an, an, unmarried couple shares a household, same-sex families, two individuals of the same sex raise a family, and polygamy, marriage between at least 3 people. So, ayan. First natin sa non-traditional social norms is singlehood and non-marital cohabitation. So first is singlehood. Ano nga ba yun? Singlehood, it is the state of being single and especially unmarried. Yung singlehood is hindi na siya mag-aasawa kahit kailan. So napagdesisyon niya na tatanda na siyang dalaga or tatanda na siyang binata na hindi siya magpapakasal or magkakaroon ng relationship sa ibang tao. So, ayun yung singlehood. Next is the non-marital cohabitation. And it is common na dito sa Pilipinas or sa ibang bansa. Tawag nila dito is live-in. Live-in. Yan. So, ano ibig sabihin nun? Sabi dito is when a couple chooses to live together but not enter into marriage, this arrangement is called cohabitation or live-in. So, di ba? Nagsama sila sa isang bahay. Yan, magkarelasyon sila. But, hindi naman sila kinasal. So, ayun yung cohabitation, non-marital cohabitation. Hindi sila kinasal pero nasa iisang bahay lang sila. So, next is remarriage and multiple marriage. Kung kanina, di ba, monogamy or
ay kanina, once lang sila nagpapakasal, 'di ba? Sa iisang tao lang. Pero dito naman remarriage, ibig sabihin pagpapakasal muli, and multiple marriage naman pagpapakasal sa madami, 'di ba? So, ano ba yung remarriage? The act of occasion of marrying again or the state of being married again. So, kapag sinabing remarriage, minsan, kaya nagpapakasal ulit yung isang lalaki o isang babae kasi nga, nag-separate sila nung nauna nilang asawa. Pwedeng divorce, pwedeng annulment, pwedeng, naghiwalay na lang sila ng gano'n na lang. And puwede ring, namatay yung asawa nila kaya sila, nagpakasal ulit. So next is the multiple marriage or polygamy. So polygamy usually takes the form of, dalawa sila, yung polygyny and polyandry. So yung polygyny, when a man marries multiple women. So alam natin na, meron yan dito sa Pilipinas or sa ibang bansa like Muslims, 'di ba? Nagpapakasal sila sa 4 to 5 women, ayan. Basta kaya nilang, tustusan yung lahat ng babaeng yun. And next is polyandry. 'Pag sinabi naman polyandry, ito naman kabaliktaran ng polygyny. Kung yung sa polygyny man yung, um, may madaming asawang babae, yung polyandry naman, yung babae naman yung madaming asawang lalaki. So, itong polyandry is rare case lang. Based on my research, usually nasa ano 'to, sa China and Nepal. Yung mga Tibetan people dun, sila yung, naggagawa ng ganitong, polyandry or pagpapakasal ng babae sa madaming lalaki, ayan. Next is same-sex marriage. So kung kanina sa, traditional is heterosexual marriage which means na opposite sex, babae sa lalaki, lalaki sa babae. So dito naman sa non-traditional is same-sex marriage, ibig sabihin pagpapakasal ng parehas yung sex nila or parehas yung gender nila. So same-sex marriage is the marriage of two people of the same sex or gender entered into a civil or religious ceremony. Kung makikita natin, 'di ba, yung babae sa babae, lalaki sa lalaki na nagpapakasal, same sex nga eh. Kumbaga homosexual marriage sila. And ito is ina-acknowledge lang sa ibang bansa. So, for example natin dito, si Vice Ganda and si Ayon, 'di ba? Pumunta sila ng ibang bansa para magpakasal. And then si Ice Seguera and yung kapartner niya, pumunta rin sila sa ibang bansa para magpakasal. Kasi nga, doon ino-honor yung marriage ng same sex. Pero dito sa Pilipinas kasi Christian country, kaya hindi pwede yon. So, hindi pa yun inaaprobahan sa batas natin na pwede magpakasal ang same sex. Ayan. Next is the interfaith, interracial, and interclass marriage. Kung kanina sa traditional social norms is the endogamy or sa sarili mo lang pamilya, sarili mo lang kultura ka magpapakasal, pero dito, iba naman sa non-traditional. So, first is the interfaith. Kapag sinabi nating interfaith, sabi dito, also known as an interreligious marriage, is defined by Christian denomination as a marriage between a Christian and a non-Christian. So, yung interfaith marriage is yung pagpapakasal ng magkaibang relihiyon or magkaibang paniniwala. So, like, katulad dyan sa picture, isang Muslim and isang Christian, di ba? Nagpakasal sila. So, ganyan yung example ng interfaith marriage. Kung 'di ba sa Pilipinas, like for example yung INC, kapag gusto nilang magpakasal 'di ba, tapos INC yung babae or INC yung lalaki, kailangan muna nilang magpa-convert bago sila ikasal,
'di ba? Pero dito, sa interfaith marriage, kahit Muslim ka, kahit INC ka pa, or kahit anong religion mo, um, ayun, pwede kayong ikasal. So next is an interracial marriage. So it's a marriage involving spouses who belong to different races or racialized ethnicities. So kapag interracial marriage naman, ito naman yung pagpapakasal ng mag-ibang race. Like kunyari, here, sa picture, 'di ba? Yung Black American and yung White American, nagpakasal sila. Even though magkaiba sila ng race or ng ethnicities, pero nagpakasal sila. Next is the interclass marriage naman. Ito naman yung marriage between people from different socio-economic backgrounds, or AKA across class marriage. So ito naman, kung simple terms lang natin, mas lalo natin maintindihan, ang interclass marriage is yung pagpapakasal ng mahirap at mayaman. So 'di ba, magkaiba yung social economic backgrounds nila, na yung isa mahirap, yung isa mayaman. Mapapanood din natin 'to sa teleserye, 'di ba? Minsan yung katulong, nagkagusto sa boss nila, ta's ayun na, nagpakasal sila. So ganun yun. Next is number 5, multi-adult household, communal living, and affiliated families. So, kanina 'di ba, sa traditional is um, 2 adult household lang. Ibig sabihin yung mag-asawa lang talaga yung nasa bahay, or yung wife and husband lang, gano'n. Pero dito, yan, pag-aaralan natin. So, multi-adult household, a multi-generational families, as those consisting of more than 2 generation living under the same roof. So, multi-generational families nga, 'di ba? Sabi dito, maging yung nanay nung lalaki or babae nasa bahay na din. So, yung lolo at lola ng mga bata ay nasa bahay din nila. So, multi-adult household, ibig sabihin, yung mag-asawa, 'di ba? Yung wife and husband, and then their parents, kasama nila dun sa bahay. Next is communal living. So, ito naman refers to a situation where a group of people live together, sharing space and another amenities. So, ito naman, yung communal living naman is, hindi naman, magkakasama sila sa isang lugar, pero hindi sila magkaano-ano. Like, kunyari sa orphanage, 'di ba? Magkakasama sila sa lugar, pero hindi sila magkakapamilya. Like dito sa picture, magkakasama sila, pero hindi talaga sila related sa isa't isa. Puwedeng meron silang, ah, ina-advocate o pino-promote na magkakasama silang lahat doon. Ayan. Next is the affiliated families. Kumbaga is the, um, stepchild, grandchild, parents, step-parent, grandparent, spouse, sibling, mother-in-law, father-in-law, son-in-law, daughter-in-law, brother-in-law, or sister-in-law, including adopted relationship of any person. So, affiliated families, so magkakasama na sila lahat sa isang bahay, 'di ba? Yun nga. Next is voluntary childless. So, kung kanina, sa traditional family, 'di ba, na traditional social norms rather, um, yung children, gusto nila magkaanak, gusto nila magkaroon ng pamilya, kaya gusto nila magkaanak. Dito naman sa non-traditional, social norms is voluntary childless, kumbaga ayaw nilang magkaanak. So this means that people can have children but are childless and have no desire to have children, and they are reaching the final years of childbearing age. So magme-menopause na sila, pero ayun nga, ayaw ayaw talaga nila magkaanak. So, minsan dahil gusto pa nila i-pursue yung mga career nila and mag-grow sila doon, kaya ayaw na nilang magkaanak. So, next is the single parent, joint custody, and step families. Ayan.
So, single parent. So, single parent is a parent raising a child or dependent on their own without person in their home helping out. So, in order to be legally considered as a single parent, the person has to be divorced, legally separated, or unmarried. So, kaya lang naman 'di ba nagiging single parent ang isang tao kapag ayun nga, nag-divorce, 'di ba? Naghiwalay na yung mag-asawa. Pero minsan din 'pag namatay yung asawa, 'di ba? Um, Nagiging single parent na hindi na sila nag-aasawa kasi sila na yung nag-aalaga sa anak nila. So, step families, yan, is a family that consists of a married couple and one or more children from a previous marriage or relationship. Step families are becoming more and more common. So, dito naman, yung step families naman is yung lalaki or yung babae is nagkaroon sila ng relationship sa iba and nagkaanak sila tapos nagkakilala naman sila ngayon and yun, nagpakasal sila ulit and magkakasama na sila pati yung mga anak nila. So, sa isang bahay. Ayan. Next is the joint custody. So, kapag sinabi naman nating joint custody is an arrangement between separated parents where each parent has a degree control over and a measure of responsibility for a child. So, ito naman, kahit magkahiwalay na sila, magkahiwalay na yung parents nila, nagtutulong pa rin sila sa responsibility nila doon sa mga anak nila. Like, kunyari, nagsusustento sila doon, inaalagaan pa rin nila yung anak nila kahit, kunyari, bibisita, di ba? Or may schedule sila kung kailan nila ipapasyal yung mga anak nila. Ayan. So, ganun po yung joint custody. Next is parents are the source of school, churches, government, clubs, and professional sports. So, ito naman sa school. So, yung parents daw is the source of sa school. Ibig sabihin, yung mga parents, pinapaubayan na nila yung mga anak nila sa mga school nila para dun na sila matuto. Like, kunyari, yung mga boarding school, 'di ba? Boarding school which means sa ibang bansa, 'di ba? Pinapadala nila yung anak nila doon and yung school na yung bahala para sa mga anak nila. Like, for example, is yung sa Harry Potter, kung alam natin 'yan, yung Hogwarts. 'Yan, 'di ba si Harry Potter and yung mga kaibigan nila, pumupunta sila ng school and kapag summer vacation na, babalik na ulit sila sa bahay nila. So, ayun po yun. Next is the churches. The church is the catalyst for social change in the community. The church is a God-appointed channel of ministry to children and families. So, churches naman, sila din, yung parents, pinapaubaya sa church yung, kung kanina is religion sa mga parents, 'di ba? Para makita yung identity ng mga bata. Pero dito naman is yung mga parents pinapaubaya na nila yung sa church yung pagpapakilala sa Panginoon o sa Diyos. Like kunyari sa Sunday school, 'di ba? Sa mga Bible study, ayan. 'Di ba? Magkaiba kasi yung sa parents, sa mga adults na um, lesson and magkaiba rin sa mga childrens, 'di ba? So, yung mga teacher, sila na yung bahala doon sa mga children na kung ano yung ituturo nila doon sa mga bata tungkol sa Bible or tungkol kay God. Alam po yun. Next is the government makes the role of the government in ensuring children's rights within the family extremely complex and delicate. Ito naman, for protection din. Ang gobyerno nagpo-protect sa mga children. Like for example, yung mga batang minor de edad na nakagawa ng krimen. 'Di ba, nilalagay sila sa DSWD. Ayan. Tapos pinag-aaral sila doon, pinapakain, inaayusan, 'di ba? Pinoproteksyonan. Ganun. So, yung DSWD na or yung government na yung bahala sa mga bata. Next is the clubs and professional sports. So playing sports helps much more than in the physical aspect. So
it builds also the character, teaches thinking analytical and strategic, leadership skills, goal setting, and much more. So, kung kanina, yung parents, yung nagtuturo sa mga bata ng recreation para magka-bonding sila, 'di ba? Mag-bonding silang pamilya. But here, sa non-traditional, pinapaubayan ng parents sa club, sa professional sports, or sa mga coaches, yung mga anak nila para matuto ng mga sports. Yeah. Next is until divorce or separation. Yung sa um, traditional social norm ng pagpapakasal is until death or until death do us part. Pero pag sa non-traditional naman is until divorce or separation. Yun, the act by which a valid marriage is dissolved, usually freeing the parties to remarry. So, nagdi-divorce sila kasi minsan, nag-cheat. Minsan din, ina-abuse. So, ganun po. Na di-dissolve yung marriage kasi nga nag-divorce sila or naghiwalay na sila. Next is number 10, kung kanina male as a provider, ngayon naman female as a provider. So, female as a provider means is that she should have a good job that earns a steady income, one which enables her to provide all the necessities of the family. So, kanina 'di ba dapat yung lalaki sa traditional sila yung magpo-provide ng pangangailangan ng pamilya nila. Pero ngayon naman dito sa non-traditional, 'di ba, yung mga babae naman yung nagpo-provide sa pamilya nila. Sila yung bumibili ng mga groceries, nagpo-provide ng bayad sa bills, 'di ba? So ayun po. And dapat yung mga babae din kung sila yung provider sa family nila, dapat nag-e-earn sila ng money. Meron silang magandang trabaho, stable um, financial para matustusan nila yung pamilya nila. So, that's all for our class today. And now we are going to do your activity number 5. So, essay po ito. Sabi dito, describe your family using at least 5 terminologies from our discussion today, highlighting the terms in your essay. So, i-describe niyo yung family nyo using the 5 terminologies na pinag-aralan natin ngayon. And ipopost ko to sa GCR natin. And then, pagkatapos nito is magpo-quiz na rin kayo. Thank you, class. See you.